Siguro sa 19 years, kung susumahin mo, mga 5 years lang. Kaya minsan hindi masyadong close yung mga bata sa kanya, sa akin lahat. Ako si Roda C. Toledo, 44 years old. Ang tatay ko ay isa ring seaman na siya yung naging inspirasyon ko kung bakit naging seaman course. Kumuha rin ako ng course as seaman. He always remind me na lagi kang dapat magpakumbaba. So marami, although hindi siya gasinong masalita, pero yung actions na nakikita mo, ako si Arvin Toledo, 44 years old, born and raised in Silang, Cavite. Ayoko nang danasin yung hirap na dinanas namin ng mga magulang ko at mga kapatid, yung kakain ka isang beses. Kasi kami, yung bahay namin, katabi namin ilog. Yung Town River. Nag-aaral kami sa public school. Pagka break time, during mga 11 o'clock, tinutulungan ko yung magulang ko, yung nanay ko na magtinda, maglako ng mga isda o gulay-gulay. Dumating yung time na nahihiya ako magtinda. Nahihiya na ako nun. Malaking bagay yung naranasan namin sa buhay. Ayoko na maging mahirap. I'm sailing more than 20 years na. So half of my life is working at sea. Okay, nag-umpisa ako as a mess boy or messman trainee. Messman trainee is nagtatrabaho sa kusina. Remarkable things na nakita ko while working at sea is yung beautiful sunset nga and beautiful sunrise. No? Makikita mo talaga yung beauty ng dagat. No? Doon mo appreciate talaga yung creation ni God. No? Namit ko si Arvin noong kami nagbakasyon sa kanilang lugar. Ay, yung tiyuhin ko kasi, asawa niya, yung tiyahin niya. Tapos yun, nagsimula nung nagkaroon ng bagyo, tinawagan ako ng pinsan ko para pumunta doon. Doon ako sinusundo ni Arvin. Doon ako sinusundo, hinahatid sundo sa sakayan, ganyan, pa Manila, pa Cavite. Pero hindi muna yung na full development kasi yung parang alam naman niya na hindi ko siya masyadong mahal. Ganun. Pero sabi nga naman niya, nag-sacrifice siya. Nasabi naman niya madi-develop din. Makukuha ko din basta may prayers lang.
also pray for those who prepare for this food. Thank you very, very much, Papa Jesus. Amen. Love story namin. We're playing cards. Doon nagtama yung mata namin. Naalala ko na walang romantic proposal na nangyari. So, I remember buntis na siya sa panganay ko when I asked her to marry me. Our wedding was wala kaming, hindi naka-prepare talaga. Wala kaming wedding ring that time. We only have our promises to love each other. Simple lang. Ang reception namin sa isang restaurant na hindi naman kami nagpa-reserve. Basta pumasok lang kami doon. Ordinary kain lang. Ordinaryong tanghalian lang. Ang naalala ko noon, ninong ko pa yung nagbayad nung kinain namin. Mas malungkot kasi every time pag may occasion, may birthday yung mga anak ko, pag kailangan mo ng... Masaya naman si Arvin pagka nakita niyang yung mga pictures matapos ng party. Tapos, kasi siya pag ongoing yung party, tumatawag yan, nagbi-video call. Video call siya, ayan. Tapos, pagka yung mga funeral, mahirap, pero sabi ko sa kanya, I will sacrifice, I will understand. Naiintindihan ko siya kasi isa nga, karir niya yan. Kung hindi niya itrabaho, ano maging tatrabaho niya dito? Hindi niya maibigay lahat yan. Hindi siya makapagpaaral ng anak sa private school. Nag-uumpisa yung araw ko on board, 8 in the morning until 8 in the evening. Ngayon, medyo okay yung communication kasi meron na kaming internet on board. Tapos, yun, ganun lang. Pag after ng work sa gabi, pagdating sa cabin namin, yun, nakaka-chat ulit ako, ganito, ganyan. Sila, mga anak ko, ganun din, kumusta kayo? Kamustahan lang. Kay Mrs. Everyday talaga nag-chat kami. We carry different kinds of cargo. Most of the time is paper, raw materials, sometimes is steel. Remote place I've ever been, I think it's in Douala, Cameroon in Africa. Very remote. So medyo mahirap yung sitwasyon that time. So maraming stowaways. Mas mainit talaga ngayong klima ngayon.
kaysa noon. Malaki yung pagbabago niya kasi, di ba, napapanood naman natin, tumataas yung level ng tubig ng dagat. Hindi ako masyadong naglalangoy. Natatakot ako sa tubig. Basta parang nakakatakot kasi sabi nila, balibalita nila na yung isang paa ng seaman, pagkasiman ka, nakahukay na. Kasi hindi mo alam kung kailan maaksidente, kung safe ba o hindi yung trabaho nila. Kalagitnaan. Minsan nagme-message sa akin, ang lakas ng ng alon, sabi niya. Humahampas doon sa bridge. Yung mga ganun. May mga instances na naiisip ko yun, pero still, we're praying. Si Lord lang makakatulong, lalo na pagka yung asawa ko ay nandoon sa laot. Wala akong takot sa dagat kahit na naka-experience ako ng accident on board. Tatanggal kami ng kalawang and preparing to paint. I'm using Rusty Bus, yung scaling machine, patulak sa akin. Hindi nawala yung footings ko, yung handles was on my stomach. Wala sang sugat sa labas, but masakit na yung pakiramdam ko dun sa tiyan ko. Nagpadala ng mensahe si Kapitan, decided to go straight to Colombo, Sri Lanka. Then dun din lang ako binaba sa Sri Lanka. Nagkaroon ako ng rupture, small or large intestine ko. Inisip ko, akala ko ba kung makakalakad pa ba ako, kung malulog pa ba ako that time. Maliit pa yung panganay ko. He was 6 months old at that time. Papahinga muna ako, umabot eksakto 1 year. Mahaba akong magsulat. Yung, alam mo yung yellow pad? Mga 5 ganun. 5 pages pag ako'y nagsulat. Oo naman, masarap kayo magsulat, di ba? Oo. Tapos magkwento. Para bang lalo na pagka may response siya, susulat din yun, napakahaba. Oo, napakahabang sulat pag response niya. Mas naging mabilis yung send of messages namin ngayon kasi mabilis yung technology. Pagka kami nag-aaway, pag kami may mga misunderstanding, mas mabilis mas mabilis na mare-receive niya tapos I love writing her a love letter. No. Mawala yung boredom ko on board. Sa relationship namin, I think I am. Mas expressive ako sa kanya. So, I always say, I love you. Kahit na hindi siya I love you back, okay lang. Kumaga parang
Parang basta lagi ako mas expressive ako eh. Kumbaga mas romantic nga, kumbaga ako yung babae dun sa relationship. Noong time na nawala yung mother ni Mrs. Pagdating ng puerto, kung makakatawag kami, medyo mahal din yung charge. Yun lang yun, I think yun lang yung time na medyo naging down ako kung paano ko siya mako-comfort. I chose her kasi yun siya eh. Kumbaga, sa kanya ko naramdaman yung naramdaman ko. I mean, she's the one. Si Kuya Patrick mabait. Masunurin si Patrick. Ngayon, sa kanyang pag-aaral naman sa Maynila, ako naman ay kampante, hindi naman ako nangangamba. Alam ko si Patrick, malakas yung independent niya. Sabi niya, Mami, hindi ba uwi si Daddy? Siyempre yun yung nararamdaman, sabi ko. Sabi kong ganyan, i-message mo na lang kung ganyan. O i-chat mo, sabihin ko ganyan. Okay naman. Tapos minsan, sabi sa akin, Mami, nag-text si Daddy sa akin, kinukumusta ako. Minsan ko yan. Minsan nag-worry naman ako. Siyempre, nasa magulang yan eh. Pakiramdam ng mami yan eh. O yung anak nasa malayo. No? Dahil ako, galing akong Maynilang nag-aral eh. Alam ko yung mga ano dyan. Sometimes I'm worried about that. Si Gab, napakalambing ni Gab, sobra. Sobrang lambing ni Gab. Pagkadating na school, Mami, hi! Sabi niya, homebody si Gab. Si Gab, mahilig din sa music yan. Minsan, open ang social media, may messenger, chinachat niya si daddy niya. Basta tapos every time may special, kailangan yung activities. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit o baka, may dilag ang As a man, i-cope yung loneliness na nararamdaman mo. Hindi ako naiinggit na mas close yung mga bata. I'm more thankful na at least kahit kay Roda, nag-o-open up sila. Sa ngayon, yung upbringing namin na ginawa doon sa dalawa, so most probably ganun din yung may apply namin kay Sky habang bata pa. If I retire early, I think mas magiging mas close ako
with her compared to the other boys. So far, wala pa sa plan at wala pa sa isip ko mag-retire na mas maaga since mas bata pa siya ngayon. So I need to prepare her future more. So mas kailangan ko yung mas mahabang length ng itong bahay na ito. Kasi noon si Patrick pa lang ang anak ko, dito kami natutulog. Pagdating ang daddy niya, si Patrick sa kama, kami ng daddy niya doon sa lapag. Kasi ayaw pa iwan ni Patrick na walang kasama sa room. Doon kami for 18 years. Then after that, nagplan kami kasi sabi ko, siguro naman it's time para makapagpatayo ng gusto naming bahay doon kasi doon kami nagsimulang nag-ipon ng pera. Siyempre lahat naman maraming pangarap sa buhay. Pero pinangarap talaga namin ni Arvin na sabi ko ganyan, kaya natin yan, kakong ganyan. Mag-save lang tayo. Ako hindi naman alam ni Arvin naman na hindi ako magastos. Nasakripisyo talaga, napakahalaga. Napakahalaga, imagine, sabi ko nga, kung gusto mo magkaroon ng magandang pamilya, isa, respeto. Pangalawa, understanding. Then, communication. Kahit anumang pangyayari yan, kung hindi mo makayanan na problema o maniwala ka lang sa Kanya. Maniwala ka kay lang Lord. Hindi ka iiwan. Sa ano man dumadating sa akin yung distance ko, kung ano man ako ngayon, yung kung gaano kalayo yung pagtatrabaho ko sa kanila, hindi ko pinagsisisihan yun kasi kumbaga kung ano man yung negative na dumadating sa akin, I take it positively. So, I'm very thankful kung ano man ako sa estado ko ngayon. And sa tingin ko naman, they are very happy as well kung ano man yung naibibigay ko at naipapakita ko sa kanila. Yung kung ano yung estado ng buhay namin ngayon.